Tumigil ka. Bakit ka huminto? Naubusan ng hininga. Mga spoiled na bata, tignan ko nga yan. Yang itsura mong kawawa. Wala ka ng lakas, ano? Kalma lang. Kung sino man nagpadala, kaya ko. Ang mga kaaway mo ay mula sa sarili mong grupo. Kahit ano pa ang ialok mo, kaya rin nilang pantayan. Parehong grupo. Si Suke ba ang nagpadala sa'yo? Pero ako'y kanya. Tatakas na siya. Habulin siya. Mautak ang batang ito. Kung hindi kami, nag-aabang dito. Nakatakas na sana siya. Lech, may iba pa siyang pakulo. Muntik na akong mautos sa acting niyang kawawa. Bilisan niyo, ayusin niyo siya. Linisin to. Mga damit lang, at gamit panligo sa loob. Magaan lang. Kaya ko to. Oh, mamimiss kita. Ang bigat. Kahit lumipat ka, para malapit sa trabaho. Pero ako, Lalaking tulad mo, nagpapanggap na sugatan. Nasa labas pa ng ganito. Naghahanap ng kliyente. anong kalokohan? Kakabalik lang mula sa hapunan. Mata mo ba nasa noo, sisihin ng iba? Ano ang sabi mo? Nakakita ng asong gubat. Hindi taong wala sa sarili. Ang mga mata mo ba, pang display lang? Ano na, hindi ka magsusorry, hindi tumitingin ko. Saan ka pupunta? Talaga. Tunay na lalaki, di nananakit ng babae. Berde ka ngayon. Inaapi ang mahihina. Akala nyo madali kaming target. Muntik na kayong malinlang sa mga temporary tattoo. Salamat sa mga sticker na iyon na iligtas nila tayo. CJ, umuwi na kayo. Habang wala ako, kayong dalawa ay mag-enjoy bilang mag-couple. Magpahinga ka na. Aalis na ako. Polem. Paalam. Sobrang bigat nun. Pagod na, mag-face mask muna ako, tapos matulog na. Sue, naisip ko noon, ang araw na kami ng mahal ko, ay magkikita. Dapat siya ay parang batang hari, na kinoronahan ng mga Diyos. Akit sa aking mga mata. Pero hindi ganito. Ikaw. Saan ito? Anong nangyari sa akin? Dapat ako ang magtatanong yan. Ginoong Miller. Bakit ka nakahiga ng ganito? Sa aking maleta. Binihag ako. Hindi ko akalain na ganito sila. Ikaw. Tinawag mo akong Ginoong Miller. Isang nagtapos sa universidad. Nagtapos din ako sa Grandview University. Parehong universidad mo. Oh. Anong pagkakataon? You. Pwede mo ba akong kalagan? CJ.
Maaari mo bang ipahira para makatawag? CJ, Paumanhin? Mayroon ka bang damit na maisusuot? wala. Kung giniginaw ka, maghahanap ako ng kumot para sa... Teka. Tila ang kumot ay nakuha ng mga tao na binihag ka. Dahil ang aming mga maleta ay siguro nagkapalit. Hindi ako giniginaw. Iniisip ko lang na. Baka mainis ka. Hindi ako nainis. Mukha kang mabuti kahit ganito. Wag na lang. Wag mong intindihin ang sinabi ko. Magpapahinga na ako. Si Paul Miller nga. Mukha siyang eksaktong kapareho noong kolehiyo. Hindi, teka. Kahit pa siya si Paul Miller. Hindi siya ang Paul Miller na minahal ko. Ayos lang. Hindi mawawala ang sikretong formula. Dahil hindi ito nakatago kahit saan. Nasa isip ko lang ang aking ulo. Kahit nahuli ang mga kidnapper sa pagsubaybay. Ang paglipat ni Lola ay masyadong biglaan. Hindi ako nakagawa ng paghahanda. Maliban dito sa junior na nagligtas sa akin. Wala na akong tiwala kahit kanino. Maglipat ka ng pera sa account na ito. Sa panahong ito, maaasahan ko lang ang junior na ito. Gayun din, talaga rin akong mausisa. Kung wala ako sa kumpanyang ito, ano kayang magagawa ni Paul? Huwag kang malungkot. Si Inay ang bahala sa beauty salon ng maayos. Simula ngayon at tuparin ang responsibilidad na utang ng tatay mo sa iyo. Para sa iyo, Inay. Huwag ka sanang malungkot. Hindi ako malungkot. Dahil, namatay ang tatay mo, habang mahal pa rin ako. Hindi niya mababago ang puso niya. Dapat mong tandaan, pag-ibig ay walang pisikal na anyo. Kaya naman, tanging lalaking walang pisikal na anyo. Ang magmamahal sa iyo magpakailanman. Gising ka na. Salamat pero ako. Wala talaga akong maisuot. Kaya ito ang sinuot ko. Na pala. Ako. Alam ko, ako. Papasok na ako sa trabaho. Teka. Hindi ba ngayon? Ang weekend. Naman. Bukas ay Lunes na. Nakakagulat talaga kagabi. Ang ay medyo gulong-gulo. Hindi niya siguro iisipin na tanga ako, di ba? Ginawa ko itong handa para sa'yo. Gusto mo ba? Gusto mo kumain? Oh, mas gusto mong kainin ako? Ako? Clara. Paumanhin. Na-distract ako. Kanina. Naging abala ako sa paglipat, kaya pagod ako. Ano ang sinabi mo? Wala. Kahapon, nagtanong ako sa kaibigan na maglipat ng pera sa iyong account. Iniisip ko,
Nabibili ka ng cellphone at damit. Pero nakikita kong di ka nagpahinga, kaya hihintay natin pagkatapos mo, bukas. Di na kailangan. Sa totoo lang, di naman ako pagod. Kaya kong umalis agad. Masama ang panahon. Kalimutan na lang natin. Nakita kong kararating mo lang, at hindi pa malinis ang lugar mo. Pagkatapos natin kumain, lilinisin ko ito para sa'yo. Isipin mo na lang ito. Bilang kabayaran sa istorbo. Mabuti iyan. Salamat. Ang kwarto ko. Huwag ka munang pumasok doon. Siyempre. Kung walang pahintulot mo, talagang hindi ako papasok sa kwarto mo. Ngayong nawawala si CEO Miller. Ang mga gawain ng sangay ay kailangang may mamuno agad. Kaya, ikaw lang ang pwede. Ang gulo ni Ethan Miller. Bakit ako, si Paul Miller, ikaw at si CEO Miller, ay magkapatid na kambal, at ang tanging tagapagmana ng kumpanya, kung may mangyari sa kanya, natural na mapupunta sa'yo. Magkapatid na kambal? Bagaman magkambal kami. Magkaiba kami. Si Lola lagi, mas pabor sa kanya ang tagapagmana, mula pagkabata. Kahit ang lihim na formula ng produkto, ipinamana sa loob ng taon, ibinigay sa kanya. Isa lang akong napabayan, mayaman na apo sa tuhod. Tulungan siya? Paano ako magiging karapat-dapat? Ayon sa protocol. Pagdating ni CEO Miller, dapat ibinigay ni Director Miller ang trabaho. Ngunit umalis agad si Director Miller dahil sa labas ng bansa, usapin sa sangay, hindi niya nagawa ang paglilipat. Kaya, ang sitwasyong ito ay maaaring hindi magustuhan ng chairwoman. Kung hindi ka pupunta, mahihirapan si Director Miller. Sige, laging may pabor si Lola. Palagi niyang pinapansin ang mali ni Tio Richard at binibigyan siya ng problema. Hindi ko hahayaang pag-alitan ni Lola dahil lang kay Ethan Miller. Aura Cosmetics. Ako na ang bahala. Bigla na lang siyang dumating. Tinulungan akong linisin ang kwarto. At sabay kaming kumain. Parang panaginip. Gusto kong matapos maaga para makita siya. Pero kailan kaya ang panaginip? Matatapos? Masyadong maraming problema. Pinag-duty tayo ng mas maaga ng 1 oras, tapos ang bagong boss, biglang hindi nakarating. Bilang kumpanya ng kosmetiko, napaka-disrespectful natin sa beauty sleep ng empleyado. Malapit na ang tanghalian. Kung kakain ka ng merienda ngayon, kakain ka pa ba ng tanghalian? Hindi mo pa alam? Anong meron? Sa tanghali, may malaking mangyayari. Sabihin ko sa iyo, narinig ko na, ang bagong boss. Ano? Si Henry Jenkins. Narinig ko. Clara Davis. Matagal na kitang gusto. Maging girlfriend ko. Sinisigurado ko. Lagi akong magiging mabuti sa'yo. Sabihin mong. Kung sasabihin mong oo, ibibigay ko ang buong sahod ko sa iyo simula ngayon. Ay, sus. Halos makalimutan ko. Miyerkules na ngayon, dapat milk tea ang iniinom ko. Hindi kape. Mali ang napili. Inaamin ko ang nararamdaman ko sa'yo. At iniisip mo kung ano ang iinumin. Ang pagkakagusto mo sa akin. Ang gusto kong inumin ay akin. Hindi ba dapat inuuna ang sarili kong mga bagay? Sobrang bastos mo naman. At saka, parang hindi tayo magkakilala. Konti pa lang ang nasabi natin. Dagdag pa riyan. Nag-imbita ka ng maraming tao, pero hindi mo sinabihan, ako ang taong kasali. Hindi ka ba natatakot na bigla na lang akong atakihin? Hindi ko alam na may sakit ka. Wala. Meron na ngayon. Ikaw. Nakakatuwa yon. Nakakatawa. Anong nakakatawa? Anong departamento ka? Kung saan departamento ako, may mahalaga ba yon? Ang mahalaga, hindi ikaw, kundi sinubukan mong gamitin ang emotional blackmail para umamin at nabigo, kaya nagwawala ka dahil nahihiya ka. Nakakatawa ka talaga. Ikaw.
Ito si Ginoong Paul Miller, napapalit kay Director Richard Miller. Naantala siya kaninang umaga dahil sa mahalagang bagay. Mamayang hapon, tatanggapin niya ang mga report ng trabaho ninyo. Tingnan natin kung lahat ay nakakompleto ng kanilang mga naka-assign na. Bago magpakalunod sa chismis. Ang direktor na first ang kakatuwang titulo. Ay, si Miss Davis bumaba pala. Akala ko ang gusto mo lang, ang pagiging suplada, mang-akit ng mga lalaki. Ang peke mo naman, ano ang ginagawa mo? Ginawa mo ang ganyan, at ayaw mong pag-usapan kanila. Ano ang nagawa ko? Ang aming Ginoong Jenkins, nagmula sa pamilyang yumaman sa property development. Mas mayaman siya sa'yo, na kumikita lang ng nakapirming sweldo. Ginawan ka pa niya ng konsiderasyon, ng malaking pag-amin sa'yo. Paano mo nagawa, mapahiya siya ng ganyan? Ay, naintindihan ko na ngayon. Gusto mo lang magpa-special, sa harap ng bagong direktor. Para akitin siya, hindi ba? Ano ng problema? Tama ba ang sinabi ko? Ikaw, empleyadong pwedeng tanggalin. Mula sa cosmetics or ampersand department, natatakot ka, hindi ka makakahanap ng sponsor at sa huli matatanggal. Ng marketing department din, di ba? Gusto kita. Gusto mo bang makasama ako? Nabaliw ka na ba? Ano ng problema? Dahil ba hindi ako gumawa ng sapat na pagpapakita o hindi kita binibigyan ng respect? Kung gayon, kapag dumating na ang iba pang kasamahan, ulitin ko ang pag-amin sa iyo. Okay lang ba yun? Siyempre hindi. Paano naman ako makakasama sa'yo? Bakit hindi? Kahit lumipat ako kalaunan, isa pa rin akong team leader. Ayon sa sinabi mo, kung ang kabilang tao ay may mas mataas na posisyon at mayaman din, dapat mo tanggapin ang pag-amin niya. Hindi ba yan ang lohika mo? Hindi. Naglalaro ka lang sa akin. Pero si Ginoong Jenkins ay talagang gusto ka. Paano magiging pareho yan? Una, sinabi kong hindi kami malapit. Pangalawa, sinabi mong siya ay mayaman, may-ari ng lupa. Ngunit ang kanyang pag-amin ng pag-ibig sa akin ay nag-alok lang na ibigay ang kanyang sweldo. Sa madaling salita, nangako siya ng isang bagay na walang halaga sa kanya, di ba? Kaya, pagkagusto na sinasabi ay isang tao, nagbibigay ng hindi mahalaga sa kanya, sa taong hindi naman gusto. Hindi na ako nakikipag-usap sa'yo. Anong interesanteng tao? Sulit ang pagpunta sa kumpanyang ito. Bumalik ka na. Ang iyong damit. Nakalimutan kong itanong bago umalis kung anong estilo ang suot niya. Baka naman. Umuulan. Ang bagong stock sa bodega ay di pa. Pasensya na, miss. Malapit na kaming magsara. Nakapili na po ka. Ay, balutin na lang itong dalawa. Sige po, Sa tindi ng ulan, talaga kaya niyang maghintay hanggang bukas, bumili ng damit. Nabasa siya, dapat ko sanang ipinaalala na magdala ng payong. Gaano na siya katagal sa loob? Kung pag-uusapan niya, hindi ko yata natanong ang pangalan niya.
Hoy, saluhin mo. Nabaliw ka na ba? Hindi ito pwedeng mahulog. Kaklase. Ang kamay ko. Ayos ka. Lang ba? Ayos lang ako. Senior Paul, ayos ka lang ba? Si Senior Paul, ang tapang nun. Ayos lang ako. Di kailangan alalayan. Pasensya na. Hindi ko sinadyang bumitaw. Hala, okay lang yan. Nagtanong-tanong na ako. Paano si Senior Paul sumugod? At mabilis kang sinalo. Siguro madalas siya nag-eehersisyo. Taga-badminton club siguro yon. Si Senior Paul Miller. Popular siya at mabilis mag-react kahit sikat din ang kapatid niya. Narinig kong hindi siya masyadong palasalita. Mukhang hindi siya yung tipo na magliligtas sa iyo. Ganoon ba? Alam mo na pala. Kailan mo hahabulin siya? Hindi na kailangan. Itatago ko ang sandaling ito sa puso ko. Hindi ko plano habulin siya. Ha? Hindi mo siya gusto? Gusto ko siya. Pero sa sandaling ito, ako, talagang naantig ako. Bakit hindi mo siya hinahabol? Hindi ko siya balak ligawan. Sa tingin ko ang pag-ibig ay gising na ang pasyente sa kama, ani. Pamilya, pakiusap makita siya. CJ. Masyado kang nagbabad sa bath kanina at nawalan ka ng malay. Ginamit ko ang iyong telepono para tawagan ng emergency. Nasa ospital na tayo ngayon. Kumusta ka? Ngayon? Salamat, Paul. Bakit ka nagpapasalamat? Teka, anong sabi niya? Pamilya ng pasyente sa kama, ani. Pumunta po kayo para sa papeles. Papunta na. Dala ko rin ang bag mo. Kailangan ko card mo. Clara Davis, Grandview University. Sa tingin ko, naaalala ko siya. Una na ako. Hello. Gusto kong tapusin ang papeles. CJ. Pamilyar ka ba sa kasaysayang medikal? Hindi po. Pakikuha ang medical insurance card. Huli na, walang order na tests. Kailangan nating tingnan ang record para malaman ang gamot. CJ. Kailangan ng ospital ang card mo. Saan mo nilagay? Kukunin ko na. Nasa kwarto ko, sa drawer ng nightstand. Salamat. Walang anuman. Hintayin mo ako. Pupunta na ako. Huwag. Posible kaya, siya. Hindi pa nagagamit ng universidad ang electronic borrowing. Kapag gumagamit ng papel, mag-ingat. Bakit mo sinasabi yan palagi? Halos memoryado ko na. Ginagamit ko ang paraan ko para iprotesta sa admin para mapabilis ang pagbabago. Sa totoo lang, gusto ko ang papel na pang-borrow. Mayroon itong dating nang nakaraan. Huling nag-borrow nito ay ganyan din sabi. Madali para sa'yo yan. Hindi mo alam gaano ka-fragile. Clara Davis, sa tingin ko ito na, ika-6 o 7 na. Pagkatapos niyang humira, ano ibig sabihin nito? Baka soulmate. Tadhana. Tinawagan mo ang kaibigan mo, di ba? Malapit na siya rito. Salamat sa abala. Walang anuman. Nagpapasalamat talaga ako na iniligtas mo ako noon. Mamaya, siguradong makakahanap ako ng paraan. Bago kita binilhan ng almusal, ginamit ko ang telepono mo para tawagan ang kaibigan. Darating na siya anumang oras. Bakit biglaan? Nangyari ba? May nakita kang sa kwarto ko. Hindi ko lang inaasahan na ikaw pala ang kasintahan ng kapatid ko. Kapatid mo. Ako. Hindi ko narinig na binanggit ka niya. At hindi siya masyadong mature. Hindi siya para sa'yo. Nagkamali ka ba ng pagkakaintindi? Tungkol pala sa diary. Paano ko ito ipapaliwanag sa iyo? Kasi, siya. May paparating. Dapat na akong umalis.
Sino iyon? Kilala mo ba siya? Kamukha niya si Paul Miller. Pero baka hindi. Paul Miller. Oh, ang ideal mong karelasyon. Nagkita ulit kayo. Bahagya kong naalala na sinabi mo noon na may kapatid si Pero, hindi siya Nagkamali kami mula sa simula. Ah, kaya nakakailang nga. Pero, kahit pa si Paul siya, ano na ang mahalaga? Siguradong hindi siya ang hiniling mo sa iyong diary. Ang perpekto, ideal na Paul na pinangarap mo. Tama ka. Hindi siya hindi ang perpektong tugma mula sa perpekto kong kaya dapat manatili akong alerto sa kanya. Sa tingin ko, ang pag-ibig ay isang estado ng pag-iral. Sabi ng ilang tao na ang paghahabol sa pag-ibig ay parang kaluluwang naghahanap para maging buo. Pero sa tingin ko, ipinanganak akong hindi kailangan na isakripisyo ang ugali ko para sa iba. Kaya, naniniwala ako na hindi ko kailangan magsimula ng relasyon sa kanya dahil lang sa kilig na ito. Mabuti pa na lang panatilihin siya habang buhay. Sa puso ko, maaari akong mag-isip ng ideal o partner sa isip ko na siya ang modelo. At ang pagkakaroon ng espiritual na koneksyon ay sapat na. Hindi ko maintindihan. Gusto mo ng platonic na relasyon. May pagkapareho, pero iba rin. Dahil naniniwala ako na walang pisikal na anyo ang pag-ibig. Kaya naman, ang lalaking walang pisikal na anyo ang magmamahal sa iyo magpakailanman. Tama ka. Hindi siya si Paul ko. Hindi ang isa na umiiral lang sa aking diary, aking perpektong kasintahan. Kaya, hindi ko dapat magkaroon ng ilusyon tungkol sa kanya. Ano? Kaka-rating ko lang at nag-absent na siya buong araw. Ipinapakita lang nito na ikaw ay sadyang hindi karapat-dapat mamahala sa kumpanya. Nasa kumpanya ka, nakaganyan? Kaya pala ang mga tauhan, hindi ka nakikinig. Mukha kang ang nararapat. Pero hindi ka man lang nakarating sa oras sa paghawak ng iyong posisyon. Bakit ka paniniwalaan ng iba? Kung hindi dahil sa'yo, paano ako nagawang kidnapin bago maupo? Kidnap? Ano ang ibig mong sabihin? Inaakusa mo bang ako ang may gawa? Hindi ba? Mula 16 na hanggang ngayon. Mga malisyosong gawain, hindi ka na ba nasawa? Ano? Ayaw mo pa ring umamit? Narito ako para tulungan ka. Tanggapin mo na lang. Kung totoong nagbayad ako para kidnapin ka. Sinabi ko na sa kanila na patayin ka agad. Matapang ka bang sabihin na noong nakaraang buwan, nilagyan mo ng laxative ang aking inumin, na nagdulot ng bigla ang pagtapos ng aking meeting, hindi ikaw? Yung insidente na yon, ha? Paano ka naman? At ikaw, hindi ka ba pumunta kay Lola at nanirang puri sa akin sa likod ko kaya naputulan ako ng allowance ng 6 na buwan? Bukod pa riyan, noong taong 16 na tayong edad. Tapos na yon. Ngayong nakabalik na, dapat umalis ka na rin. Pagkatapos ng lahat, ang transfer order ni Lola ay para sa akin lang. Pero hindi. Alam ko na, gusto mo akong salungatin. Kung gayon, magpantay tayo. Ako ang bahala sa operations, ikaw sa marketing. Bakit ikaw ang magdedesisyon? Gusto ko ang operations. Bahala ka. Ah, napala. Tinatanong ni Lola dati tungkol sa relationship status mo, bakit hindi mo sinabi ng totoo? Kailan mo bala ipakilala siya kay Lola? Ipaliwanag ang ano? Ipakilala sino? Wala akong girlfriend. Kung gayon, hindi ka totoong lalaki, ano? Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lalaki dahil lang wala akong girlfriend, ikaw. Yung lalaki na yon, baka naman siya ay may girlfriend? Sinasadya ba niyang pagtawanan ako? Sige na. Tapos kung may girlfriend, ano? May kailangan ka ba? Siyempre. Pumunta ako. Para talaga sa'yo. Halika, maging personal secretary ko. Sa sweldo. Iti-triple ko para sa'yo. Pasensya na, hindi yan ang aking kurso. Hindi ako kwalipikado para dyan. Huwag mo nang subukan, malaking balita. Hindi naman ganoon kahirap. Kapag naghahanap ka ng ikabubuhay, trabaho lang yan. Bukod pa riyan. Nag-alok pa nga akong taasan ang sweldo mo. Bakit hindi ka pumayag? Tinanggihan ka na niya. Bakit mo pa rin siya pinipili? Talaga bang ganyan ka walang respeto sa mga gusto niya? Kung paano ko siya tratuhin, ay hindi mo problema. Ethan Miller. Huwag mo akong tututulan ulit. Kaya, Ethan Miller ang pangalan niya. Nasa kumpanya tayo. Ingatan mo ang tono mo.
Gusto mo rin siyang maging personal secretary mo, di ba? Kaya't sadya kang nagpapanggap na mabuti para kontrahin ako. Huwag kang mangarap, hindi ko siya ibibigay sa'yo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kakadating lang ng dalawang manager. At nag-aaway na sila para sa babae, nagsimula na silang magtalo. Talagang kakaiba si Clara. Kaya pala tinanggihan niya si Jenkins. Kanina, lumalabas na. Mas malaking isda ang target niya, at dalawa pa ang nahuli niya. Sinabi ko na ang kurso ko ay. Mga G. Miller, bakit kayo nagtatalo? Isang posisyon lang naman na personal secretary, maliit na bagay lang. Clara, simula ngayon, ililipat ang iyong workstation sa labas mismo ng opisina ng dalawang G. Miller. Paglilingkuran mo silang dalawa ng sabay. Pero, Ito ay utos ng kumpanya, kailangan mong sumunod. Mga Ginoo, kontento na ba kayo? Halos. Pagkatapos ng lahat, ito ay pagtatalo ng magkasintahan. Kung masyado akong makikialam, baka hindi maganda, tama ba? Clara, ihanda mo ang departamento ng marketing. Kailangan ito mamayang hapon. Clara, ang dalawa yan na meeting ay kinansela. Mag-schedule ng meeting kasama si Hudson para sa akin. may double major ako sa applied chemistry at pharmacy. Ang una kong sinalihan ay para gumawa ng cosmetics, kaya ako sumali. Unang nasubmit ang resume ko sa Evergreen Group. Pero dahil kulang ako sa experience, nailipat ako sa subsidiary nito, Aura Cosmetics, para sa bagong produkto. Development. Pero hindi ba't sa marketing ka? Bakit ka inilipat? Wala ng Aura Cosmetics, division para sa bagong produkto. Sa kasalukuyan, Aura Cosmetics, nakatuon lang sa marketing at packaging ng mga produkto. Formula ng produkto ay hindi na ina-update. Sa madaling salita, kung pipilitin akong gawin trabahong sekretarial na hindi related sa cosmetics, wala na akong choice kundi mag-resign. Ngayong malinaw na ang sitwasyon ko. Susunod, maghahanda na ako ng resignation letter. Teka, may nagawa ka bang mahalaga? Sanay ampersand dati. May patent ako ngayon. CJ, dalhin mo ang dati mga patent report mo, kung tunay kang may kakayahan. Pag-iisipan kong buksan ulit ang AE ampersand eh. CJ, sige, pupunta na para ipiprint ang report. Ethan, ano yun? Gusto mong agawin ang atensyon ko? Nakakatanggap ka ba ng balita tungkol sa pagtanggal ng departamento? Ha? Hindi. Sa lohika, ang ganitong desisyon ay dapat i-report sa head office. Dahil ang head office ay hindi nakatanggap ng balita. Ibig sabihin, may mali. Dito. Baka alam ni Lola. Pero di ka lang sinabihan. Dahil, ang Aura Cosmetics, dating pinamahalaan ni Uncle Richard, mahigpit ang hawak ni Lola kay Uncle Richard. Kaya di nakakapagtakat di niya alam, sobrang iniisip mo lang. Hindi. Bakit ganyan mukha mo? Pakiramdam ko sinisigawan mo ako. Hindi ba't sina Clara at Paul ay magkasintahan? Bakit hindi ni Paul malaman ng isang bagay na may kinalaman sa kanya? Ang major ko sa kolehiyo ay financial management. Ang report mo ay maraming espesyal na salita tungkol sa sangkap. Hindi ko maintindihan. Gayunpaman, ang iyong mga kasunod na paglalarawan ng bisa ng produkto at profile ng gumagamit ay epektibong nagpapakita ng halaga nito. Malaki ang pag-asa ko sa iyo sa bagay na ito. Pagkatapos, susuriin ko ang patent na ito at pag-iisipan kung ilulunsad ito bilang sangkap sa bagong produkto. Kasunod nito, muling sisimulan ang AE Ampersands project. Maaari ka nang bumalik sa trabaho. Aabisuhan kita kung may balita. Naiintindihan ko. Mayroon pa bang iba? Wala na. Kung gayon, bababa na ako sa Yung tungkol sa diary, ipaliwanag ko ba sa kanya? Pagkatapos, magtatrabaho tayo ng magkasama. Ayokong magkamali siya ng akala sa akin. Pero mukhang hindi siya interesado. Sa totoo lang, pribado, palaging nagiging medyo magulo. Alam mo? Sabihin mo nga.
Basta. Hanggat magagawa ko pa, ang cosmetic key ampersand work na gusto ko. Wala nang iba pa, mahalaga. Ine, masyadong seryoso. Ano? Sabi mo ang patent ni Clara? Vesperia Beat. Hindi ba iyan ang kumpanyang kalaban? Paano napunta sa kanila ang patent ko? Sa totoo lang. Patent na nila yan. Hindi nakalagay ang pangalan mo dito. Imposible yan. Nag-upload lang ako ng mga dokumento gamit ang portal ng kumpanya. May nag-leak ng nilalaman. Bakit ako tinitingnan? Ang naunang taong. namahala ay nag-resign na. Ako na ang pumalit. Bakit hindi mo in-apply? Imbis na sa kumpanya? Dahil ginamit ko ang lab ng kumpanya. Ang kumpanya ay may karapatan sa bawat patent na nalikha. Hindi lang. Lahat ng tauhan sa Gehi Ampersand ay dapat sumunod dito. May iba pa ba ang nagpatent noong hawak ko ang Dalawa pang tao ang ganun pala. Isa kang corporate spy, di ba? Palihim mong ibinenta ang patent na ito. Sa Vesperia Beauty, ang lahat sa posisyon mo ay nag-resign. pero nanatili ka. Malinaw na ikaw ay sinusubukan pa. Ring, iba pang sikreto mula sa amin. Imposible yan. Hindi ang pirma ko ang nakalagay dito. Paano ko naman ibibigay ang sarili ko? Pananaliksik sa iba. Nag-alok sila ng mas malaking pera. Ano ang pirma? Kumpara dyan? Hindi. Sabi ko na hindi ko. Kailangan ng pera. Naniniwala ako sa'yo. Makikipag-ugnayan ako sa iyo. Para kausapin ng iba na nag-apply ng patent noon. At alamin ang status ng patent nila. Siguro. Ito ang kumpanya. May professional tayong relasyon. Hindi ba halata? Sino ang nagtanong niyan sa'yo? Pakiramdam ko, kakaiba ang ugali niya sa'yo. Nagkakilala ba kayo sa labas ng trabaho? Hindi. Hindi kami malapit. Sa tingin, alumni lang tayo. Taga Grandview University din ako. Alumni? Kung ganoon, ikaw din pala, ang kaklase ko. Anong batch ka? Anong mga club? Nauna ka sa akin ng 1 taon. Nag-double major ako. Wala akong oras sa mga club. Paminsan-minsan, sumusulpot ako sa film club para manood. Film club? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Ano nang mali sa film club? Naalala ko na. Ikaw yung caramel popcorn. Ano? Yung pelikula. Yung eksena sa klasikong pelikula, Midnight Chase. Kinain mo popcorn ko. Pasensya na. Mali yung nakuha ko. Sa sandaling iyon, Kaya huwag mong kalimutan. May popcorn ka pang utang sa akin. CJ, bibigyan kita niyan pagkatapos ng pelikula. Naalala kong strawberry ang lasa. Pero caramel ang kinain ko. Inisip ko pang mali ang pagkakatanda ko. At nagtataka ako. Ang bibig mo'y walang tigil sa pagkain, pero hindi nababawasan ang popcorn, kaya naman pala. Lumabas ka muna saglit. Tara na. Huli na ako. Sakto, hindi pa ako kumakain. Pasensya na. Hindi ko talaga maalala. Pero kung iisipin, may sama ka pa rin ng loob sa isang popcorn. Sa lahat ng panahon, ikaw, Hindi ako ganyan kamaliit. Ang dahilan lang ay, nangako ka. Nabibili ka ng popcorn.
Paano mo nakalimutan ang pangako mo? Kaya, para matulungan kang tuparin ang pangako mo, paano kung manood tayo sa sinehan, ngayong weekend? Bakit pa kailangan sa sinehan? Para sa popcorn. Hindi ba pwedeng bilhan na lang kita? Ngayon? O magpa-deliver na lang mamaya? Iba pa rin yon. Ang utang mo sa akin ay popcorn sa sinehan. Hindi basta kahit anong popcorn. Ang mga hinihingi mo ay medyo sobra na. Nandito tayo sa kumpanya. Mga usapang dates sa weekend at panonood ng pelikula ay hindi dapat pag-usapan dito. Pagde-date. Tunay nga. Ano namang mali doon? Hindi ba sinabi mo sa akin na datang relasyon ko? Ginagawa ko ito sa harap mo mismo, nasabi ko na sa kanila. Ano pa ang hindi mo gusto? Huwag mong sabihin na. Nagseselos ka ba dahil may oras ako para sa date kaya sadya mo akong pinapahirapan? Hindi ako kasing bata mo. Hindi kasing bata ko, magkasing edad tayo. Aray, Kung walang pahintulot ko, huwag mo akong hawakan ng hindi nagpapaala. ha, dapat sinabi mo agad. Bakit mo ako basta sinampal? Pag-usapan muna natin ang negosyo. Matapos ang ilang interaksyon, lubos akong humanga sa kakayahan mo sa trabaho. Kaya naman, gusto kong ipagkatiwala ang gawain ito sa'yo. Ito ang sikat na produkto ng Evergreen Group, ang pagpapakilala sa Deodrop Cream. Ang Deodrop Cream ay itinigil. 8 taon na ang nakalipas. Kaya gusto mo. Eksakto. Sana ay magawa mo ma-replicate ang produktong ito at muling ilunsad. Ito ay isang mahalagang lihim na formula. Kahit ako, hindi alam ang detalye. Paano mo ibibigay sa hindi tagaloob nang walang pahintulot ni Lola? Binigay ni Lola sa akin ang formula. Ibig sabihin binigyan niya ako ng karapatang gamitin ito. Dokumento lang ito, panimula lang. Ang mga detalye ng lihim na formula, sasabihin ko lang sa'yo ng pasalita. Bawal mo itong ilabas. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa batas. Siyempre, maaari mo ring piliin na huwag itong i-replicate. Hindi. Iniisip mo ba talagang may gustong kumuha ng ganitong gulo? Handa akong gawin ang pag-replicate. Sige kung gayon. Aayusin ko ito ngayon, at bukas, sasabihin ko ang lihim na formula. Sige. Hindi niyo ako pinapansin, di ba? Kung may mangyari, huwag niyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Sadyang bata lang ang ugali niya. Sana ang insidenteng ito ay hindi makaapekto sa inyong relasyon. Teka. Noong nasa ospital tayo dati, gusto ko sanang sabihin. Hindi siya ang boyfriend ko. Sana, hindi mo na kami maguguluhan. Saan ka pupunta mamaya? Gusto mong ihatid kita? Hindi na, salamat. May nakikita akong kaibigan. Pupunta kami sa bar mamaya. Doon nagpe-perform ang boyfriend niya. Ganun ba? Hala. Si Ethan ba ito? Ang laki ng pagkakataon. Siya yung kaibigang pumunta sa ospital para alagaan ako. Nakita kita sa ospital. Graduate din siya ng Grandview University. Magkapareho kami ng department. Tama yan. Mamaya sa bar. Ethan, sasama ka ba? Mas masaya kapag marami. CJ. Mauna na ako sa sisi. Ethan, ikaw ba yung tipo na hindi madalas pumunta sa bar? Hindi naman. Yan ang boyfriend ko sa entablado. Maganda ang boses niya, di ba? Okay naman siya. Ikaw kasi, baka naman, gusto mo si Clara. Ewan. Sabi na eh. Dahil kay Clara, ka nga pumunta dito. Pero, ang awkward ng atmosfera ninyong dalawa, sa opisina. Huwag mong sabihin, naaapektuhan ka pa rin ng diary. Yung diary? Ano ba talaga ang kwento doon? Siya, hindi talaga siya, kapatid ng girlfriend ko. Siyempre hindi. Kasalanan ko rin ta. Hindi ko kasi tiningnan ng maayos. Kaya nagkamali ako sa inyong magkapatid. Yung diary na yon. Koleksyon lang yan ng mga case study tungkol sa ideal na boyfriend ni Clara. Pansamantala lang yun. Kahit hindi ka pa, ganap na. Pasado sa standards niya. Pero, kung gagawin mong gabay ang diary na yon, baka may pag-asa ka pa. Hindi ko naman sinabi. Sasabihin ko na lang, ikaw na bahala umintindi. Tagay, balik-balik ka lang dito.
Tito Richard. Malapit na ako matapos sa trabaho, kaya bumalik ako. Nabalitaan ko na kayo na raw nagmamanage ng kumpanya. Ano ang pakiramdam mo? Huwag mo nang banggitin siya. Kinukuha niya ang secret formula na ipinagkatiwala sa kanya para ibigay sa ibang tao. Hindi man lang binigay ni Lola. Agad niyang ibinigay sa iba para kopyahin. At ang mas malala, ang taong iyon, babae sa universidad ko, hinahabol ko. Sinasadya niyang agawin ang atensyon ko. Kinokopya ang lihim na formula. Dahil nandito na ako, pupunta ako sa kumpanya bukas at kakausapin ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Alam mo naman, si Tito Richard, laging kakampi mo. Salamat, Tito Richard. CJ. Kaya mo ba ito mag-isa? Dahil classified na trabaho ito, syempre kaya ko. Yung taong kanina, siya ba yung nagpakili sa inyong magkapatid? Talagang napakaganda niya. Tito Richard, huwag kang magbibiro, nandito tayo sa kumpanya. Tama ka. Narinig ko sa mga empleyado na kayong dalawa ay nag-aaway para sa kanya at muntik nang magsapakan. Chismis lang na lumaki ang ulo. Usapan inyong magkapatid ito, kaya't hindi ako dapat madaldal. Gayunpaman, ang makukuha mo ay higit pa kay ang ibang tao, hindi na kailangang pag-agawan, di ba? Kaya ang ibig mong sabihin, hindi ko maintindihan kung sasabihin ng malinaw, wala nang kabuluhan. Huwag mong hayaang ang babae ay sumira sa samahan ng magkapatid. Hindi siya bagay, hindi siya kailangang pag-agawan o isuko. Ang desisyon ay sa kanya lang. Ang sinabi ni Tito Richard kahit pa malinaw, ganoon pa rin ang tingin ko. Ito na. Tiningnan ko ang ulat ng iyong progreso. Lubos akong nasiyahan at inaabangan ang resulta. Kaya naman, ito ay isang gantimpala. Sinuri ko ang iyong file. Hindi mo nakalimutan, nakaarawan mo ngayon, di ba? Talaga? Talaga. Gayunpaman, ang mga kaarawan ay kayang ipagdiwang taon-taon. Pero ang pagkakataong gayahin ang pormulang sikreto ng isang kilalang brand ay hindi madalas dumating. Kung wala nang iba, babalik na ako sa Teka. Nakikita kong, nasa lab ka na 2 araw ng dire-diretso. Bilang boss ng kumpanya, hindi ko maaaring panoorin lang ang isang mahusay na empleyado na bumagsak dahil sa kalusugan, di ba? Tama. Kapag busy ako, hindi ako nagugutom. Kung gayon, kumain muna tayo. CJ, punta tayo sa opisina ko. Medyo formal naman ito, di ba? Hindi ba tayo nagkasundo na kumain lang at umalis agad? Ngayon may mga kandila at korona. Simple na ito.
Ikaw, ano ang hiniling mo kanina? Hindi mo alam ang patakaran. Kapag sinabi mo ang hiling mo ng malakas, hindi ito magkakatotoo. Pero, ang cake na pinili ay hindi masama. Gusto mo ba ang lasa nito? Hindi naman. Marami itong cream at mataas na calories. Ang pagkain nito ay sasapat sa akin buong araw bukas. Alaynan, pinaghalong asukal at taba ay katumbas ng lubos na kasiyahan. Ikaw ay kakaiba kong magsalita. Ano ang kakaiba roon? Totoo lang naman. Dapat mo ring tikman. Inaantok ka na ba? Bakit hindi ka muna magpahinga? Malamang kumain ako ng sobrang cake na walang laman ang tiyan. Mabilis na tumaas ang blood sugar ko, kaya ako inaantok. Okay lang ako pagkatapos magpahinga. Sige, sumandal ka muna. Inorderan ni Olivia Reed ng malaki cake na cream para mag-celebrate. Lahat ng naroon, nabahira ng cake ang mukha. Hinalikan pa niya si Adam Smith. Sabi niya, ang cream sa labi ng mahal mo ang pinakamatamis. Pero naisip ko, kung nandito si Paul Miller, tinulungan niya akong magtanggal ng cream sa labi kaysa halikan ako noong sandaling iyon. Alam ko, medyo mailap ako sa emosyon. Kaya, kapag sobra-sobrang pagmamahal ang nararanasan, maaari akong malito. Dapat niya, igalang ang distansya namin sa pagitan natin. Kailangan lang natin ng di nakikitang ugnayan na nagdurugtong sa ating mga puso. Talagang matamis yon. Kahapon, gusto ko lang sumandal sa iyo saglit, pero nakatulog na rin ako. Ngayon, kailangan kong umuwi at kunin ang messenger. Oh, busy ka sa trabaho nitong mga araw. Naiinip ka na ba? Gusto mo bang ilabas kita para mag-enjoy? Huwag mo akong pasalamatan, mabait lang talaga ako. Walang anuman, hindi ako pupunta. Hoy, nagloloko lang ako. Sa totoo lang, kailangan ko ng kasama sa party. Pakiusap, matutulungan mo ba ako? Bakit kita tutulungan? Bakit? Dahil, guwapo ako. Hoy, teka. Boss mo pa rin ako, di ba? Kung sakaling pinakamasama, magkakautang ako sa'yo, okay? Mahalaga ang mga pabor ko. Kailan? Bukas ng gabi. Heto. Ito ang paunang bayad ko. Siguraduhin suotin mo sa party. Bukas ng gabi. Sasanduan kita. Hoy! Matagal na tayong di nagkita, Yay Miller. Ang ganda nito sa'yo. Pinili ko to matapos ang mahabang paghahanap. Magaling ang taste ko, di ba? Ang ganda nila. Pero curious ako. Karaniwan damit ang binibigay nila, di ba? Bakit ikaw ang binigay mo? Ang damit ay damit panloob.
At hindi ko alam ang sukat mo. Kung bigla ko itong tinanong, sobra naman yun, di ba? Hindi ako yung tipong masyadong casual. Talaga bang hindi? Talaga. Paul Miller, matagal na tayong di nagkita. Tila hindi tayo nagkita mula noong graduation natin sa JIC, di ba? Oo nga. Pagka-graduate, lahat naging abala sa sariling trabaho. Tungkol naman sa akin na walang ginagawa. Kung may trabaho sa hinaharap, tandaan mong ipadala sa akin. Hindi naman. Ang Evergreen Group ay malaking kumpanya. Kakailanganin pa rin namin ang tulong mo. Ngayon, siya ay tunay na. Isang lalaking nasa tamang edad. Mukhang, ang performance niya sa kumpanya ay medyo katulad ng sa kapatid niya. Sabihin ko na ba? As expected sa kambal. Ah, nga pala. Noong nasa high school ka, hindi ba't nag-aaral ka ng musika? Bakit hindi mo? Siguradong pagod ka na. Halika, tumupo ka muna. Ayos lang ako. Kung tutuusin, ikaw ang nakikipag-usap. Akala ko, dahil sa ugali mo, hindi ka makikipag-usap. Kung tutuusin, ang apelyido ko rin ay Miller. Ang mga ganitong salita, alam ko pa rin kung paano sabihin. Pero kanina lang, sabi nila nag-aral ka ng musika. Pero natatandaan ko na ang major ay hindi sa music department at ang club mo rin ay tungkol sa sports. Masyado kang interesado sa akin. Maaari bang, matagal mo na akong gusto? Tigil na. Isipin mo na lang na di ko sinabi. Oy, nagbibiro lang ako. Sa totoo lang, dati akong nag-aaral ng piano. Noong ako'y 16, nag-apply ako sa ilang paaralang pangmusika sa ibang bansa. Maya-maya, nakatanggap ako ng acceptance letter. Bakit hindi ka pumunta? Alam ko na agad na ang kumpanya ay lubos na mapagkakatiwalaan kay Ethan Miller. Bagamat kambal kami, hindi magkamukha ang mga mukha namin. Ang aming buhay, itinakda ng magkaiba simula pa lang. Dahil hindi namin matahak ang parehong landas. Nais kong piliin ang landas na gusto ko. Alam mo ba, noong araw na matanggap ko ang liham, labis akong natuwa. Di na ako makapaghintay ibahagi ang magandang balita kay Ethan. Hiniling ko rin sa kanya na itago ang liham para sa akin. Dahil noong panahong iyon, si Mrs. Miller ay palaging naghihinala sa akin. Nagplano ako na tahimik na mag-aral sa abroad pagkatapos ayusin ang lahat. Ngunit kalaunan, natagpuan ang liham sa kwarto niya. Pinunit ni Mrs. Miller ang liham sa harap ko. Sinabi niya sa akin na maging deputy ni Ethan. Natulungan siya at pagsilbihan ng kumpanya. Kaya, simula noon, ang buhay ko ay walang kinalaman sa piano. Paano nangyari ito? Sinabi ni Ethan sa akin, hindi niya sinasadya. Ang mga tauhan sa bahay ang aksidenteng nakakita nito, ngunit ano na ang mahalaga roon? Nangako siya na itago ang liham at huwag ipahanap kahit kanino. Siya ang sumire sa kanyang pangako. Kaya, sinadya mong tutulan siya sa kumpanya. Dahil dito, Hindi naman lubusan. Ngunit ito ang pangunahing dahilan. Ano? Sa tingin mo ba, nagmumukha akong nagpapalaki ng issue? sa tingin ko lang, hindi ka na, 16 taong gulang. Ang dating nagpigil sa iyo, dapat ay kaya mo na makawala. Gaya ng sinabi mo, dapat piliin mo ang landas na gusto mo. Kahit ang pagdadala ng sama ng loob ay paraan din ng pamumuhay. Iyan ang kalayaan mo. Ngunit mahaba pa ang buhay mo. Huwag mong kalimutan ang pinakanais mo. Gusto ko. Malamig ng kaunti. Pahapon na, malapit na ang oras ng pag-uwi. Huwag kalimutang iwi ako. Kahapon, parang date lang namin. Nagmalasakit pa siya sa akin. Ang makakakuha sa kanya sa huli. Siguradong ako na iyon. Magandang progreso.
Malapit na itong handa na para sa clinical trials. Inaasahan ko ang tapos na produkto. Kahit maayos ang lahat, pakiramdam ko pa rin na ang Deodrop cream na ginaya ko ay medyo iba pa rin mula sa paglalarawan ng orihinal. Kaya sa tingin ko, dapat. Ethan Miller. Sumusobra ka na. Hoy, ito ang kumpanya. Anong ginagawa mo? Sumisigaw at nagbubulyaw sa opisina. Sino ba talaga ang sumosobra? Itinatanggi mo bang hindi ikaw kahapon ang pumasok sa opisina ko? Pinunit ang mga dokumento ko at binura ang mga file ko. Tiningnan ko talaga lahat ng surveillance footage ng gusali. Mula 6:30 PM kahapon hanggang 7:30 PM ang surveillance footage ay nabura. Nasaan ka sa oras na yon? Noong mga oras na yon, wala ako sa kumpanya. Huwag mo akong lokohin. Tiningnan ko talaga ang pang-araw-araw na footage. Lagi kang naiiwan sa kumpanya hanggang mga 8 PM bago umalis, ngunit kahapon mismo. Siguro may ginawa kang kasalanan. Kaya ka nagmamadaling umalis, di ba? Sinabi ko nang hindi ako yon. Kung hindi ikaw, sino pa? Lagi siyang ganyan. Laging gumagawa ng mga tuso. Ganyan noon. At ganyan pa rin ngayon. Baka nga hindi siya. Alam ko kung nasaan siya noong oras na iyon. Ang matalik kong kaibigan ay nagtapos din sa Grandview University. Nakakatanggap siya ng magandang bote ng alak kahapon. Kaya inimbita niya si Ethan sa bar para matikman eksakto ito ang oras na binanggit mo. Ang matalik mong kaibigan? Nakipagkita siya sa kanya? Kailan kayo naging ganito pa? Matagal na kaming magkakilala. Mas matagal kaysa sayo. Ayos. Talagang ayos. Pati pala ako lang ang nagmalasakit. Paul Miller. Sa tingin ko naiintindihan siyang mali. Matagal na tayong magkakilala. Ayokong lalong lumala ang away ninyo. Hindi siya ganoon. Bukod pa, ano bang? Magagawa mo kung pumunta ka man? Kahit hindi ko ito ginawa. Wala akong maisip na sinumang may motibo na sirain siya gaya nito. Kahit na ikompromiso ang interes ng kumpanya. Tama ka. Siguro, masyado akong padalos-dalos. Anyway, ako na ang bahala dito. Magtrabaho ka na lang. Kailan ka dumating? Bakit hindi mo sinabi na nandito ka? Lumabas na ang test report ng produkto. Maganda ang epekto ng produkto. Masasabi kong karapat-dapat ito ang produktong nakatulong sa Evergreen Group noong simula kahit sa makabagong panahon. Hindi pa rin ito luma. Talaga? Nakita kitang abala kanina, kaya hindi kita ginambala. Hindi mo ba natapos ang paggaya sa produkto? Ano pa ang ginagawa mo? Bagong produkto ba ito? Hindi ganun kabilis ang gumawa ng bagong produkto. Sa tingin ko kasi, hindi pa perpekto ang Deodrop na nagawa natin. Hindi pa ito pwede sa malawakang produksyon. Kailangan pa ayusin ng husto. Pero malapit na ang annual product launch. Kung mauuna ang kalaban, may papahiya tayo at saka, hindi naman kailangang perpekto ang produkto. Mas importante ang timing at operasyon. Hindi ko naintindihan ang mga diskarte sa negosyo. Pero bilang tauhan sa Geeky Ampersand sana ay pag-isipan ng mabuti ito. Naisip ko rin kung bakit ipinakansela ang Deodrop cream. Noon ay sinabi lang ng lola sa akin na oras na para i-phase out ang Deodrop cream. Pero ipinasa niya pa rin sa akin ang lihim na formula. Hindi ko rin maintindihan kung bakit may hinala ako. Ano sa palagay mo? Hello, Deodrop cream. Ang unang naglabas ang Vesperia Beauty. Ano, Deodrop cream? Ang unang naglabas ang Vesperia Beauty. Nagulat na linya. 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 Lahat. Tungkol sa lihim na formula ng Deodrop cream. Maliban sa tagapangulo mismo, si A. Miller lamang ang may hawak nito.
At sinasabi ng Vesperia Beauty na binili nila ang tunay na Dewdrop Cream formula mula sa loob, ang tunay na formula ng Dewdrop Cream. Paano mo ipapaliwanag ito? Si Ethan Miller ay isang Miller. Kahit may traidor sa kumpanya, hindi yun kailanman siya. Si Clara Davis yun. Ang autorisadong R&D, kasapi sa kawani, na nagtagas ng sikreto. Eksakto, may record si Clara Davis. Nito dati, si A. Miller pansamantala. Pinigilan ito. A. Miller, nagtiwala ka sa maling tao. Anong record? Hindi mo pwedeng basta magbintang ng ganito, may hangganan ang maling akusasyon. Wala akong dahilan para gawin ito. Bukod pa rito, ang Dewdrop Cream ay mayroon lamang paunang na-replicate. Nagsasabi na ako sana na ipagpaliban ang paglunsad ng Dewdrop Cream. Hindi natin ito pababayaang hindi perfect. Kaya sinadya mong hadlangan ng bagong produkto? Hindi ba napatunayan na ikaw ay corporate spy? Ano? Director Miller, ang bagay na ito ay seryoso at kakilakilabot ang mga pangyayari. Dapat agad nating tanggalin at ay blacklist ang tao nakasali sa industriya. Masyado na yan. Isa lang siyang junior, kasapi sa R&D. Ganitong uri ng corporate warfare ay lampas sa kakayahan niya. Mula nang pumasok ako sa Aura Cosmetics, ang mga panloob na issue ng kumpanya ay palagyan. Si Clara Davis, palaging sentro ng kontrobersya. Siguro sasabay ako sa kanilang plano. Bagong pagkakataon para sa utak sa likod nito. Upang ipakita ang sarili. Ano sabi ni A. Miller? Malaki ang epekto nito sa brand. Dapat imbestigahan ito ng husto. At may managot. Nagpasya na ako. Bilang tagapagdala ng lihim na formula, ako ang dapat magdala ng pinakamalaking responsibilidad sa usaping ito. Kaya, simula ngayong araw, magre-resign ako sa lahat ng posisyon. Ang pag-amin ni A. Miller sa kanyang pagkakamali ay kahanga-hanga. Gayunpaman, Hindi na kailangang umamin ni A. Miller dahil ang Dewdrop Cream sa kamay ng Vesperia Beauty ay hindi maaaring ang tunay na Dewdrop Cream. Pati ang Dewdrop Cream na ginaya ko, hindi rin ito ang tamang bersyon. Sinabi kong ito'y paunang tagumpay lang. Ayon sa inilarawang bisa nito ng Dewdrop Cream, ito ay produkto na magagamit araw at gabi. Ngunit, batay sa resulta, ang bagong Dewdrop Cream ay para lang sa gabi. Dahil may sangkap itong sensitibo sa araw, ang paggamit nito sa araw ay magdudulot ng pag-itim ng balat. kaya ayon sa'yo, sinadya mong ipadala ang produktong bigo sa clinical trials. Ano ang Ulitin ko. Sinunod ko ang lihim na formula para gayahin ito isa sa isa. Ang karagdagang pagsasaayos ay batay sa resulta ng klinikal. Hindi makatotohanan ang theoretical na pagtalakay. Hindi ko alam ang gulo sa negosyo. Pero naiintindihan mo ba, ang kimika? Sumasagot ka kahit mali ka pa, wala ka bang respeto sa nakatataas? Ang mahalaga ngayon ay kung paano gagayahin ang perpektong Dewdrop Cream. Kung ang Dewdrop Cream na hawak ng Vesperia Beauty ay ang ginawa, tiyak kong sa loob ng kalahating buwan, dadami ang mga negatibong review nito. Maaari natin silang kasuhan dahil dito. dahil ginaya mo ang lihim na formula? Bakit iba ito sa orihinal? Siguro dahil sa kapaligiran, ang klima sa pinagkukunan ng sangkap ay malaki ang nabago nitong 20 taon. Ang init ng lupa ay nagpabago sa bisa nito. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit tinago ng chairwoman ang Dewdrop. Kaya humihiling ako ng biyaheng pangnegosyo para maghanap ng kapalit sa katulad na kapaligiran para maibalik ito. Hindi mo sinusubukang. Tumakas na parang business trip, no? CJ, sasama ako sa'yo. Kung tutuusin, nandyan ang trader, at kailangan ko pa ring managot dito, hindi na magbabago ang desisyon ko. Habang wala ako, lahat ng gawain ng kumpanya ay kay Director Miller. CJ. Marami bang ipapadala? Kung pag-uusapan, ano ang pangunahin nating gagawin? Mangalap ng halamang gamot? Nag-book lang ako ng guest house sa isang buwan. Ang mga kagamitang ito ay ipapadala doon para sa mga susunod na eksperimento. Tungkol sa pangangalap ng alam mo ba kung paano? Hindi. Kung tutuusin, ang magaling ako ay Alam ko, iba ang galing niya kumpara sa akin. Kaya naisip ko, kapag nasa probinsya ako, mangangalap ng halaman para sa praktikal na karanasan, dapat tulungan niya ako. pag-abot ng asarol, hawak ang gunting, magdala ng bote ng tubig o kung ano man. Gamit ang aking kalakasan, di ba? Perpekto na iyon kung gayon. Ayokong asikasuhin ang mga usapin ng kumpanya noon. Bakit bigla akong namamahala ngayon? At saka, gusto kong sumama kay Clara. Tio Richard, bakit mo ako pinipigilan? Hindi ba maganda ang pamamahala ng kumpanya? Ang chairwoman ay palaging tumatangging hayaan kang mamahala ng kumpanya noon. Ngayong may kapangyarihan ka na, dapat masaya ka. Ngunit, hindi ito ang gusto ko. Gusto mo ba ang babaeng nagkangalang Clara Davis? Hinahabol ko siya. Siya ay napakabuting tao. Ginawa ko na nung nasa eskwela pa.
Kaya hindi kita papayagang sumama sa kanila. Bakit? Hindi ikaw o ang iyong kapatid ay may alam sa pangangalap sa kalikasan. Ang pagpunta ay maglalantad lang ng kahinaan mo. At magmumukha kang hindi kaaya-aya. Manatili ka na lang sa kumpanya, basta't mapamahalaan mo ng maayos ang kumpanya. Anong babae ang hindi gusto ang kilala at respetadong lala? Bukod pa riyan, hindi ka sasaktan ng Pure Richard. Kalimutan mo na ang nangyari noong huli. Sa pagkakataong ito, gusto mo? Ikaw na lang uminom. Masyado pa akong kumpiyansa sa lakas ng katawan ko. Pagbalik, tiyak na pag-igihin ko ang training. Mabuti na't nakasabay ka. Ang akala ko dati, kung pwede nating gamitin, halamang mula sa malapit. Pero nang pag-isipan ko, mas mabuting pumunta sa soft peaks, pagkat ang mga ligaw ay tumutubo sa ibang kapaligiran. Maaari itong magdulot ng iba't ibang sangkap. At ang lihim na formula ay nagsabi rin, kapag kumukuha ng sangkap, pinakamainam kunin habang may hamog. Maraming gamot na halamang ay may ganitong kondisyon. Kahit hindi ko alam, ang tiyak na dahilan nito. Gusto ko pa rin na pumunta sa ganitong lugar para pumili at ikumpara. Mas mabuti ito. CJ, susunod na lang ako. Kumusta? Papasok din ba kayo sa Mount Cinder? Hindi. Dito lang kami magkakampo. Sana makapag-team up tayo. Magkasintahan ba kayo? Kasama ko ang boyfriend ko. Sige, enjoy kayo. Huwag kang magkamali. Hindi ko sinasamantala ka. Naramdaman ko lang na hindi na kailangan ipaliwanag ng marami sa iba. Sinasabi ko lang ng basta. Sa totoo lang, ang ganitong pagkakataon, okay lang kung kunin mo. Naiintindihan ko, may dalawang halamang dito. Bakit hindi tayo dito magpalipas? Tapos bukas pagbukang liway, makakakuha tayo ng mga sample. CJ, I set up ko na ang tent. Kahit hindi siya ang perpektong kasintahan na pinapangarap. Minsan, pakiramdam ko ay kamukha niya. Ang description sa journal ko. Pero, mukhang mas marami ang pagkakaiba, pagkat siya si Ethan Miller. Hindi ako makapaniwala sa eksenang isinulat ko sa journal ko, ay talagang ginaganap ngayon. Mas kahanga-hanga pa siya kaysa naisip ko. Magugustuhan kaya niya ang ako na nagsisikap na maging tulad ng nasa journal niya. Paumanhin, nakalimutan kong sabihin. Isa lang ang dala kong tent. Pagkatapos, hindi nagmaneho papunta rito. Marami kaming dinala. Ngayong gabi, sa tingin ko kailangan makisama sa akin. Hindi ba maganda ito? Parehong tent. Parehong liwanag ng bituin. Sa tingin ko'y romantiko ito. Talaga? Ito ang unang beses makaranas ng ganitong camping. Nakakabago ang pakiramdam. Ang kaso lang noong araw, nakarinig ako ng huni ng ibon, pero sa gabi, wala akong marinig. Kailangan din ba nilang matulog, tulad ng tao? Naman, karamihan sa ibon natutulog sa gabi. Ang kwago, halimbawa, hindi natutulog sa gabi. Sila ay nocturnal na uri. Espesyal na ibon sila. Marami kang alam. Bukod sa chemistry at pharmacology, kumuha ka rin ba ng zoology? Biro lang. May nasabi ba akong mali? Wala. Naalala ko lang, ang tungkol sa pag-aalaga dati. Nag-alaga ka ng ibon? Noong bata ako, madalas kong panoorin ang mga kwento ni Alex de Paro at ang tagapagsanay nito. Kaya sabi ko sa nanay ko, gusto kong mag-alaga ng loro na marunong magsalita. Binigyan ako ng nanay ko ng encyclopedia. Sabi niya gusto niyang maintindihan ko ang mga ugali ng ibon bago magdesisyon kung mag-aalaga. Gusto mo lang mag-alaga ng loro? Kailangan mo pang magbasa ng encyclopedia. Siguro iyon ang paraan ng nanay ko sa pagtuturo sa akin. Gusto niyang mas marami akong alam, kahit anong uri pa. Kita mo, hindi ko ba nagagamit ito ngayon? Ano ang nangyari noon? Nang maglaon, iginiit ko pa rin na gusto ko ng loro. Nakakuha rin ako ng loro. Ngunit sa totoo lang, pansamantala ko lang ito nakuha. At nawala rin.
Bakit? Dahil nabigo ako. Natutunan ko lang kung paano pakainin, hindi kung paano sanain. Isa itong na hindi marunong magsalita. At hindi ako naging ang bida sa kwento. Akala ng nanay ko'y isa ako, hindi kwalipikadong may-ari. Kaya hindi ko na ito mapanatili. Hanggang sa araw na ang nanay ko, ipinamigay ito. Hindi siya nagsabi sa akin. Dahil dito, hindi kami nakapagpaalam. Kaya naman, hindi kami nakapagpaalam. Gusto ko siyang inalalahan kanina. Ngunit isinulat niya sa journal niya na hindi siya magaling sumagot sa pag-alo ng iba. Ano ang gagawin ko? Kahit sa journal ko, hindi ko inisip na makikita ko siya na natutulog ng mahimbing. Gayunpaman, ay maganda rin naman ito. Bakit ko di sinasadyang nagkunwaring tulog? Gusto ko talagang makipag-date sa kanya. Pero isinulat niya na mas gusto niya ang lalaking kayang tahimik siyang samahan. Kailangan kong tiisin. Tingnan mo. Sumisikat na ang araw. Oo, siya nga yun. Siguro masyado na akong nakaupo sa opisina. Nakalimutan ko na pala na ang pababa mas nakakapagod kaysa paakyat. Mukhang mas madali para sa'yo kaysa sa akin. Dahil ang iyong pag-aaral ay para sa trabaho sa opisina. Minor ko ang pharmacology. Kailangan ng praktikal na pagkuha ng halamang gamot. Siguro sanay na ako sa ehersisyo. Itago natin ito, kasama natin. Ayokong madurog ang mga halamang kinuha ko. Nabaliw ka na ba? Paano mo nagawang nakawan ako? Mga halamang kinuha ko to. Atake. Hindi nyo kami narob.
Ngayon gusto nyo kaming saktan. Maniniwala, dudurugin ko mga ulo nyo. Hoy, anong ginagawa ng mga tao doon? Tara na, bilis. Sige, sige. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Naku, nakalimutan kong dalhin ang first aid kit. Hello. Emergency services po ba ito? Nasa Southpeaks kami, sa likod na parking lot. Opo, may nasaktan dito. CJ. Maghintay ka pa ng kaunti. Paulit-ulit na pumapalpak, mga walang silbi kayo. Tito Richard, Mga empleyado lang na hindi maayos ang paghawak. Nagalit ako ng kaunti. anong klaseng pagkakamali ang nagalit kay Tio Richard? Sa totoo lang, hindi naman malala. Tumatanda na ako. At medyo pabago-bago emosyon. Ah, ganun. Sige po, Tio Richard, unahin niyo po ang kalusugan. Sabi ng doktor, di seryoso sugat mo. Pwede ka nang umuwi pagkatapos ng 2 araw. Noong una, ako ang nakahiga. Ngayon, ikaw naman. Naging medyo, malas tayo kamakailan. Siguro. Sila yung mga dati, bumihag sa akin. Malamang para sa akin ulit sila. At nadamay ka pa. Pasensya na. Huwag ka nang humingi ng paumanhin. Tingnan mo, okay naman ako, di ba? Pero nga pala, noong una pambibihag, ngayon may kutsilyo pa. Ganyan na ba kalupi ang negosyo ngayon? Anong business warfare? Ganti lang ito ng kapatid ko sa akin. Sinasabi mo ba, si Paul Miller? Noong bata pa tayo, nagkaroon kami ng isang di magandang alitan. Mula noon, madalas niya akong targetin. Nagalit ako at kinamuhian ko siya. Pero naalala, kapatid ko siya. Hindi ko pa rin magawa. Pero hindi ko akalain, nagagawin niya ito. Kung hindi siya, sino pa? Hindi mo siya kilala, huwag malinlang sa kanyang pangkaraniwang anyo. Ang hindi nakakaintindi sa kanya, ako nga ba iyon? Pakiramdam ko dapat, silang mag-usap talaga. Pero isa lang akong tagalabas. Dapat ba akong makialam? Susubuan ba niya ako? Pero naalala ko. Ibigay mo sa akin. Kakainin ko na lang mag-isa. Ah, si Jay. Uwi na ako't gagawin ang sample analysis. Kung may mahalaga, tawagan mo ako. CJ. Magbibigay pa ba ako ng ilang paalala? Naku, nagbubukas ang sugat mo. Eh, hinaan mo ang boses mo. Hindi pa siya lumalayo. Gusto niya ang matatapang. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. Gusto niya ang matatapa, pero hindi ka dapat ganyan. Paano kung maimpeksyon yan? Isang babae na tulad niya, hindi ba siya mas mag-aalala? Hindi ko naisip yon. At saka, hindi ka naman talaga ang type na gusto niya. Ang galing mong magpanggap. Kaya mo bang magpanggap habang buhay? Kaya ko. Anong problema, mahal? Noong huli sa bar, nung wala ako. Nagsalita ka ba kay Ethan? Ha? Bakit bigla kang nagtatanong? Pakiramdam ko lang kasi. Sinadya niyang gayahin yung perfect boyfriend sa diary ko. Ikaw ba yun? Hoy, tungkol dyan, sinabi ko sa kanya. Kung gusto kanyang ligawan, kailangang gayahin niya ang perfect boyfriend sa diary mo. Hindi ko inaasahan na gagawin niya talaga. Kahit gusto niya akong ligawan,
Hindi niya kailangang pilitin ang sarili niya ng ganito. Sabi ko rin noon, ang gusto ko ay isang ideal na bersyon ng perfect boyfriend. Ang totoong tao, hindi iyon makakamit. Paano kung kaya niya talagang gawin? Ano? Isang perpektong lover na totoo sa mundo. Hindi ba yun maganda? Kung handa siyang baguhin ang sarili para maging ang taong gusto mo para sa sapat na yun para ipakita na mahal ka niya, higit pa sa pagmamahal niya sa sarili, hindi ba? Pero kahit na, pakiramdam ko pa rin. Hindi niya kailangang gawin to. Kahit may sarili akong ideya ng perfect boyfriend, hindi ko iniisip na lahat ay dapat magkaroon ng tunay na partner. Kaya, tungkol sa kathang-isip na perfect boyfriend sa diary mo, lagi ko naman yun sinusuportahan. Pero ngayon, isang lalaking perpektong nakakatugon sa mga gusto mo ay malapit nang dumating sa tabi mo. Pero tinatanggihan mo siya. Bakit? Dahil lang ba may pisikal siyang anyo? Tama ka. Sa tingin ko, Resulta ng pangangalap ng halamang gamot. Tumutugma sa datos mula sa lokal na supplier na aking natagpuan. At ang mga hilaw na sangkap ay matata. Sa pagkakataong ito, siguradong magagawa muli natin ang pinakaklasikong Dewdrop Cream. naman. CJ, babalik na muna ako sa CJ, tapos magpahinga ka na. Pala, aalis na tayo sa Makalawa. Kailangan mo ba ng tulong sa pag-empeke? Noong huli kitang nakita. Hindi na, salamat. Kaya ko namang mag-isa. Bakit parang nararamdaman ko, mula nang umalis tayo sa ospital, sinasadya niyang iwasan ako, may nagawa ba akong mali? Malinaw na magkatabi ang mga upuan, na magkatabi talaga. Kaya bakit hindi siya nagsalita sa akin buong biyahe? Bakit parang nararamdaman mas dumidikit siya sa akin kaysa dati? Pero hindi ko pa natutukoy kung paano siya haharapin. Hindi niya iisipin na, hindi ko siya pinapansin, di ba? Paano kung sundo kita sa taas? Hoy, talagang kulang ang isang tao sa pagiging maginoo. Paano mo hinahayaang ang isang babae ang magbuhat ng sariling malita? Naputol ba ang braso mo? O ano, hindi makabuhat? Bakit may sugat ang kamay ko? Hindi ba't dahil sa'yo lahat yan? Ano bang pinagsasabi mo? Ako pa ang sinisisi mo rito? Hindi ba ikaw ang nagasgasan habang nangangalap ng gamot dahil hindi ka maingat? Ikaw, Tigil na ang pagtatalo dito. Paul, may gusto akong itanong sa... Mag-uusap tayo. Sa kumpanya. Hoy Olivia. Si FN2. Ano sa tingin mo? Lumayo pa ako para sunduin ka. Mas mapagkakatiwalaan kaysa sa kanya, di ba? Anong naranasan mo sa kanya sa labas? Nahuhulog ka ba sa kanya? Tinanong lang kita, bukod sa pagkontra sa kanya, nakagawa ka na ba ng anumang makasakit sa kanya? Hindi ako pumapani sa kanya. Curious lang ako. Sa ginawa mo. Oo. Nakaganti na ako sa kanya. Tulad ng paglagay ng panlinis ng tiyan, pagputol ng kanyang damit. Pero mga minor prank lang iyon. Hindi ako kasing lupit niya. Minsan, nagbayad siya ng tao para basagin ang binti ko. Kahit na ganito, sinasaalang-alang ko ang relasyon namin at hindi tumawag ng pulis. Ano pa ang gusto niya? Ano? Hindi ka naniniwala sa akin? Kaya, hindi ikaw ang kumuha ng tao para dukutin siya bago siya nagtrabaho. At hindi ikaw ang nagbayad ng tao sa parking lot sa paanan ng bundok para manambang sa amin at saksakin siya. Ano? Paano ko magagawa yon? Kumusta ka? Hindi ka nasaktan, di ba? Hindi ako ang nasaktan, kapatid mo. Akala niya ikaw pa nga, kaya ang mga ginawa mo kanina, sa paningin niya ay panunulsol. Paano ko magagawa yon? Bukod pa, abala ako sa kumpanya kamakailan. Nalubos akong abala. Paano ako magkakaroon ng oras? Teka, ang araw na binanggit mo, anong petsa yon? Dapat ito ay Hulyo 28. Nasa parking lot kami bandang tanghali at sa ospital sa hapon. Palpak na naman, mga walang kwenta. Siya kaya? Hindi. Imposible yon. Siya ang kuya ko. Paano niya magagawa yon? Posible kayang ang huling insidente ay dahil din sa kanya? Kuya, posible kaya, Director Miller. Nang samahan kita sa banquet noon, sinabi mo, may utang kang pabor. Gagamitin ko ito ngayon. Ano? Sana, kayong dalawang magkapatid ay makapag-usap ng maayos at malinawan ang nangyari noon. Alam ko ang ginagawa ko ay labas sa tama. Pero, lubos akong umaasa, magawa mo ito. Dahil sinabi mo na yan. Pangako sa'yo.
Basta. Gusto mong kaming magkapatid, ay magkausap ng maayos. Para sa akin ba? O para sa kanya? Ang sample ng bagong Deodrop Cream noong isang linggo na ipadala ko na ito sa chairwoman. Lubos na nasisiyahan ang chairwoman. Naniniwalang ang bagong Deodrop Cream na bawi ang esensya ng klasikong bersyon. Sumang-ayon siya na ilagay ang bagong produkto sa produksyon. At hiniling na bumalik ako sa dati kong pwesto. Gaya ng inaasahan sa paborito ng chairwoman. Kaya, ayon sa'yo, ang usapin ng pagtagas ng lihim na formula ay makakalimutan na lang. Director Miller. Dahil pumayag na ang chairwoman, ibalik si Ethan. Tinanggap niya ang kanya pagtatangkang magsisi sa kanyang mga pagkakamali. Hindi lang ito patas kay Paul. Bakit si Paul, matapos tulungan si Ethan ng matagal, papayagan pa rin si Ethan makuha ang lahat ng papuri sa huli? Nalulungkot lang ako para kay Paul. Tio Richard. Ang mga bagay na ito ay hindi mo dapat pakialaman. Simula ngayon, dapat kang mag-focus sa pag-aalala sa iyong sarili. Richard Miller. Noong General Manager ng Aura Cosmetics, inabuso mo ang iyong posisyon para lihim na ibenta ang mga paten at labagin ang interes ng empleyado. Ikaw rin ang tunay na nagbenta ng lihim na formula sa Vesperia Beauty. Ano, paano ito nangyari? Director Miller, paano siya? Tio. Pagkatapos mong umalis sa trabaho noon, pumasok ka sa opisina ko. Sa panlabas, nag-iwan ka ng mga dokumento upang makuha ang aking atensyon. Sa katotohanan, kinopya mo ang email na ipinadala ni Clara. At hindi mo nakalimutang burahin ang mga tala. Sa kasamaang palad, naitago ng printer ang iyong mga tala ng pag-print. Hindi ako yon. Paul, ako. Higit pa rito ang alam ko. Mayroon pa ang lumang utang na hindi pa natin maayos na nalulutas. Tio Richard, masasabi mo bang totoo na ang alitan sa pagitan nating magkapatid noon ay walang kinalaman sa'yo? Kooperasyon. Ikaw at ako. Linawin natin ito. Kung hindi ako sinabihan ni Clara na mali ang pag-akusa mo sa akin, hindi ko sana sasayangin ng oras na kontaken ka. Sige na. Hindi ako umupa ng sinuman para dukutin ka. At hindi rin kita tinraidor. Paano ka naman? Noong sandaling iyon, ang pangyayaring nabali ang binti ko, ginawa mo ba yon? Ano? Hindi ka ba nasugatan? Siyempre hindi. Noong panahong iyon, akala ko ikaw yon. Kaya ayaw ko lang umami. Talaga nga tayong magkambal. Hindi lang pareho ang gusto nating tao. Pati na rin kapag naloloko tayo. Hindi maintindihan. Gagawin ko itong mas malinaw. Dati, nag-away kami ni Paul Miller. Pangunahin dahil, hindi ko inalagaan ang liham niya. Noon, kakaiba talaga ito sa akin, na itago ko ito sa sobre sa ilalim ng drawer. Bakit ito nahanap ng tagalinis, at bakit nila ako isinumbong? Ang tawag mo noong ika-28 ng Hulyo, noong hapon na yon, nagsimula akong maghinala sa'yo. Natagpuan ko ang tagalinis noon. Inamin niya na ikaw ang nagsabi kay Mrs. Miller. Nga pala, gusto kong ipaalam. Noong Hulyo 28, ang taong nanakit sa akin ay nahuli na ng pulis. Nagkumpisal na sila doon na nagbayad ka para patayin ako. Hindi lang minsan o 2 beses. 2 taon na ang nakalipas noong nabali ang aking binti. Kasama ka rin doon. Talagang ang mahal kong Uncle Richard. Sobrang nagtiwala ako sa'yo. Ngunit niloloko mo lang ako palagi. Karaniwan, hindi kayo magkasundo. Ngunit ngayon parang kambal kayo talaga. Niloloko ka? Haha. Ang lola mo at ang iyong ama ang unang nanloko sa akin. Ang matigas na matandang iyon ang lola mo. Laging pinapaboran ang panganay na anak. Palagi siyang bulat sa anumang kabutihan ng pangalawa niyang anak. Karaniwan. Sinabi sa akin na tulungan ang iyong ama. Kahit na namatay na siya, sinabihan pa rin akong mag-focus sa paghubo sa iyo para maging chairman. At ikaw. Sa lahat ng taon na ito, hindi na ba ako naging sapat para sa iyo? Ikaw tulad ko ay parehong biktima ng pamilyang ito, sistema ng panganay. Nabuhay ka sa liwanag. Buong buhay mo. Ikaw, talaga bang iba ka? Uncle Richard. Gusto ko lang mag-aral ng musika. Kung hindi mo lang ako isinumbong. Nagkaroon na sana ako ng konsyerto noon pa. Sa totoo lang, mas kinaiinisan kita. Ano ang mahalaga sa pag-aaral ng musika? Sinabi ko sa'yo, tanging kapangyarihan ang makakatulong. Masyado kang bata. Iyan ang iyong opinyon, Uncle Richard. Tito, hindi mo ako tinutulungan. Gusto mo talagang tulungan ang iyong nakababatang sarili, hindi ba? Tito, Uncle Richard, binigyan ka ni Elram Miller ng pagkakataon. Nang i-report ko sa kanya, sinabi niyang alam na niya ang mga ito. Pinapunta niya ako para tingnan kung kaya ko makahanap ng baho mo. Ang gusto niya ay ang mas mahusay na tagapagmana na lalabas sa pagsubok. Tama ba? Inay. Kaya wala kang mahal talaga.
Sa panahong ito, naging abala ka sa Deldrop Creek. At naging abala ako sa pangangalap ng ebidensya. Hindi ba tayo nakapag-usap ng maayos? Gusto kitang ilibre sa hapunan. Mayroon pa palang iba. Gusto mo na bang umamin ng nararamdaman? Kung gayon, ako na muna ang magsabi. Sa totoo lang, sa tingin ko gusto rin kita. Kung ganoon tayo. Kaya hindi tayo pwedeng magkasama. Ito ang desisyon na ginawa ko pagkatapos ng maingat na pag-iisip. Ang sagot ko ay, kahit bilang mga estranghero, ayaw kong kayong dalawang magkapatid mabuhay ng may samaan ng loob. Kaya, sana kayong dalawa magkausap ng maayos. Sa totoo lang, mas curious ako. Ano ang gusto mo sa akin? Bukod pa riyan, hindi pa tayo nakagugol ng maraming oras. Kung susubukan mo akong suyuin dahil lang kay Ethan Miller, sa tingin ko, hindi na kailangan. Siyempre, hindi yon ang dahilan. Sa totoo lang, ang feelings ko para sa iyo ay parang pag-ibig sa unang tingin. Kahit noon pa man, sa Film Association, o sa tabi ng swimming pool. Ang iyong anyo ay palaging hindi malilimutan sa akin. Ang presensya mo. Kaya, sa totoo lang, hindi mo talaga ako gusto. Kundi gusto mo, ang isang imahe. Kailangan bang mahigpit ang paghusga sa pagpili kung gusto mo siya? Paano ka naman? Paano mo nalalaman kung gusto mo ang isang tao? Mayroon naman ako ilang magandang damdamin para sa iyo. Ngunit ang mas nag-aalala sa akin ay na ginagaya mo ang perpektong imahe mula sa diary ko. Hindi yan ang tunay na ikaw. Kahit hindi ko alam ang lalim ng nararamdaman ko sa iyo. Sa ngayon, sigurado ako na ayaw kong si Ethan Miller maging ang imahe ng perpekto kong nobyo. Gusto kong maging sarili ka. Hindi ka dapat para sa akin. Ngayon, nagsimula na rin ako. Bakit ka magre-resign sa ganitong oras? Dahil ba sa akin, hindi mo kailangan? Noong inakala nilang isa akong corporate TV, sabi ko na nga, hindi ko kailangan gawin yun dahil hindi ako kapos sa pera. Ang chain ng beauty salon ng nanay ko ay umuusad at nagtrabaho ako sa cosmetics company para makakuha ng karanasan. Ngayon, oras na para bumalik at pamunuan ang negosyo. Huwag kang mag-alala. Ang pag-replicate ng Deldrop Creek ay nagturo sa akin ng marami. Hindi ko ninakaw ang formula. Paalam. Ang address na binanggit mo kanina, ipadala mo na. Anong problema? Hindi sapat sa'yo ang kumpanya ko. Bakit parang malayo ang isip mo? Hindi ah. Gayunpaman, mayroon kang Ethan at Paul na humahabol sa'yo. Kaya nalilito ka sa pagpili, no? Ay. Tigilan mo na yan. Wala akong ganyang nararamdaman para kay Paul. So, ibig sabihin, gusto mo si Ethan. Bakit hindi mo linawin? Sa pagkakataong ito, pansamantala lang akong babalik kapag naging pamilyar na ako sa negosyo. Posibleng bumalik ako para magbukas ng maraming sangay. Hindi tiyak yan. Ang pilosopiya ng nanay ko ay bumuo ng mga panrehiyong tatak. Kailangan niyang unawain ang katangian ng lugar bago magbukas ng sangay. Sa pagbukas ng sunod-sunod na sangay, dito malamang abuti ng maraming taon. Hindi na kailangan bigyan siya ng ditiyak na bukas. Bukod pa riyan, sabi ko na. Ayoko siyang baguhin ang sarili para sa akin. Kung gayon, masyado kang nagmamalasakit, kaya mong maghiwalay ng ganito. Humanga ako. Sige na, tigilan mo na ako. Sa tingin, ang gusto ko ay ang perpektong persona niya bilang kasintahan. Kung sino talaga siya. Hindi ko na maintindihan. Ang alam ko lang sigurado ay gusto kong maging siya talaga. Hindi yung paulit-ulit na magsakripisyo para sa akin. Malapit na ang oras. Oras na para pumunta sa airport. Pupuntahan ko mamaya si Adam Smith sa trabaho. Ikaw. Talaga, inuuna mo ang romansa kaysa pagkakaibigan. Aalis na ako. Paulem. Nagtataka ako kung magagamit ba niya ang pagkakataon. Umupo ka. Dito dati si Clara, at ang tatay niya. At ako.
Salamat. Ang dahilan kung bakit kita binisita ay dahil ang kaibigan ni Clara Davis, si Olivia Reed, ay nagsabi na ang pananaw ni Clara sa pag-ibig noon ay naimpluwensyahan mo. Kaya pala gusto niya ako. Pero tinatanggihan din. Gusto ko sanang magtanong. Ano ang nangyari noon? Huwag kang mag-alala, talagang pupunta ako. Kita tayo mamayang gabi. Hindi ko ba sinabi sa'yo na huwag pumunta sa reunion? Bakit ka pa pupunta? Hindi ka ba natatakot na makabalikan ko ang first love ko mula noon? Sinabi ko na kasi. Tapos na yon, wala nang pag-asa para sa atin. Nakaraan na. Bakit hindi ka pumunta sa huling 2 reunion? Bumalik siya galing abroad. Susundan mo ba siya? Magsasabi ka ba na wala kang ibang pakay? Yung 2 beses na yon, nagkataon lang na yung simula ng beauty salon namin. Kung wala pa akong naabot at pumunta pa ako sa reunion, hindi ba ako magiging pagtatawanan? Oo. Malaking boss na. Kanino mo gustong ipakita na pumunta ka ngayon? Sa kanya. Kailangan mo pa talagang sabihin ang mga ito sa harap ng bata. Ikaw muna, maglaro ka muna dito mag-isa. May pag-uusapan lang sina mama at papa. Maging mabait ka. Mabait na bata. Wala akong pakialam. Hindi ka lang talaga aalis sa pintong ito ngayon. Wala talaga akong ganyang intensyon. Kahit makita ko siya, ano naman? Kung aalis ka ngayon, huwag ka nang babalik. Namatay siya sa tamang panahon. Dahil hindi na niya magkakaroon ng pagkakataon na ipagkanulo ako. Ikaw naman. Magsusumpa ka ba na siya lang ang mamahalin mo habang buhay? Hindi. Kung sasabihin ko ngayon nang walang pag-alinlangan na hindi ko babaguhin ang isip ko, parang tunog, mas parang padalos-dalos, pahayag na dala ng bugso. Hindi yan naiiba sa sinungaling. Pero gagamitin ko ang aking gawa. At gagawin ko ang lahat para siguraduhin hindi siya magsisi sa pagsama sa akin. Ngunit ang paunang kondisyon para sa lahat ng ito ay kailangan niyang buong tapang lumakad ng unang hakbang. Nanay, uwi na ako. Nanay. Hello, nanay. Uwi na ako. Nasa beauty salon ka ba? Ako to. Ethan. Paano mo nagawa makuha ang cellphone ng nanay ko? Pumunta ako para makita ka, at saka, para bisitahin si Kimrell Davis. Hindi ko inaasahan na tatawag ka agad. Paano kayong dalawa? Naglakbay ako ng malayo. Hindi ba't ikaw, bilang host, dapat ay maging mabuti sa akin? Totoo yan. Hindi, teka. Hindi mo pa rin nasasagot ako. Paano kayong dalawa nagkatuluyan? Maaari akong manatili dito sa loob ng 3 araw. Susunduin kita bukas. Tawagin na lang natin 3 araw na date. Hoy! 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 Paano mo basta na lang? Pumayag? Hindi pa ako pumapayag. Kaya, tatanggihan mo ba siya? Dati, palagi niyang ginagaya ang gusto mo. Bagaman, matatanggap mo siya ganoon. Hindi siya tunay na siya. Ngayon, sinusubukan na niya ipakita ang tunay na siya. Handa ka bang bigyan siya ng pagkakataon? Ako? Hindi ko alam. Noong mga taon na ang nakalipas, sinabi ko sa na ang mga lalaking hindi umiiral, ang tanging iibig sa iyo habang buhay.
Iyon ay isang conclusion, batay sa aking karanasan. Pero ngayon umaasa ka sa aking karanasan, at natatakot kang humakbang kahit isang beses. Ayaw ng nanay, na mabuhay ka sa aking karanasan. Pagkatapos ng lahat, ito ang iyong buhay. Ang mga sagot, ay kailangan mong mahanap. Para sa'yo. Nakatayo ka na sa pintuan ng 10 minuto. Bakit hindi ka pa kumakato? Bakit mo ako? Sinisikap ko lang na magandang impresyon, di ba? Hindi naman first time nating magkita. Bakit ang sungit mo? Siyempre, first time. Unang beses mo makilala ang tunay na Ethan. Hindi gaya ng sinuman, si Ethan na nais makipag-date sa'yo. Ikinagagalak kitang makilala. Inaasam ko ang ating mga susunod na oras. Sige na. Medyo ina to, di ba? Tara na. Ang tamis talaga ng prutas na to. Kunta na tayo ng litrato. CJ. Hala, unang araw pa lang ng date ni. Ganyan na ang saya mo. Mas masaya ka ba, sa kanya, o sa akin? Alin ang mas masaya? Anong klaseng? Sinong mas mahal mo? Natanong to. Magkaibang damdamin ang dalawang yan. Hindi sila pareho. Dalawang damdamin. Ngayon pala, hindi mo siya tinuring, bilang kaibigan lang. Maliwanag na, tinuring mo siyang nililigawan, di ba? Na siguro. Mukhang lubos ka, nasiyahan kay Ethan. Naisip mo na ba, na 3 araw lang ang date? Pagkatapos nito, anong pag-iisip ang iyong ihaharap sa kanya? Nais kong subukan muna bago magdesisyon. Pag-iisipan ko kung dapat ba sundin ang puso ko. Tara na. Bilisan mo, tulungan mo akong kumuha nito. CJ. Bakit ba ang pagmamartilyo mo'y di pan... Gusto mo bang gumawa ng pendant na martilyado? Hindi ako gumagawa ng pendant. Ring 2. Gusto kong gumawa ng singsing para sa'yo. Tingnan ko. Bakit ka pabaya? Ayos lang. Dahan-dahan ka, mag-ingat. Huwag kang mag-alala, professional ako. Ano nang ginagawa mo ngayon? Gusto kong makita kang kusang isuot ito. Huli na, ihahatid kita pa uwi. Teka. O baka naman, pwede akong tumuloy sa inyo ngayong gabi? Hindi ba to? Medyo mabilis ang takbo. Bakit ganyan ang mukha mo?
Ano nang iniisip mo? Ako, wala akong iniisip. Handa ka na? Para saan ka handa? Sige na, hindi na kita aasar. Pumunta ako rito dahil hassle sa iyo. Sunduin ako araw-araw. Naisip ko na lang dito na ako. Pero hindi ko inaasahan na nakatira ka sa isang kwarto lang pala. Ngayong gabi. Magtiis na lang tayo dito muna sa isang gabi. Sa sofa na lang ako matutulog. Bakit ka nagtatago? Takot ka ba sa akin? O takot ka sa sarili mo? Huwag na nating pag-usapan yan. Matulog na tayo. May date pa tayo bukas. Gising ka na. Bakit hindi mo ako ginising? Anong ginagawa mo? Ito ang date natin ngayon. Sino nagsabing sa labas dapat manood ng pelikula sa bahay? Ay kasama rin sa araw-araw ng magjowa, di ba? Sige na, tingnan mo. Anong mga pelikula ang pinili mo? Halika na. Tingnan mo mabilis, ang weird tingnan ng taong yon. Ito na, lagi na lang siya. Hindi ito comedy. Sobrang naiiyak ako. Hindi nakakatawa to. Hindi ba maganda? Nagkabalikan sila sa huli. Sinadya mo ba na ganitong pelikula ang piliin para paiyakin ako? Sinadya ko talaga. Dahil gusto kong sabihin sa'yo na kahit ang nawala sa'yo, sa bandang huli, ay babalik sa'yo. Ang aking flight ay nakabook kaninang umaga. Ngunit bago ako umalis, may regalo ako sa'yo. Buksan ang pinto ng 12:00 eksakto. Ito ba ay galing kay Miller? Helen, Ito ang regalo niya sa akin. Hello. Ang pangalan ko ay Clara Davis. Clara, ang galing mo. Mahal kita. Hanggang bukas. Pero umalis na siya. At tayo ay wala nang bukas. Patawad. Medyo ako. Si Alex, nagpapaalam sa may-ari nito. Dahil alam nito, ang pagsasama nila ay nagwakas na. Ngunit mayroon pa tayong maraming oras. Marami pa tayong pagkakataon upang magkakilala. Marahil ang wakas ng buhay ay nakatakdang pagpapaalam. Ngunit para sa paglalakbay na ito, samahan mo ba ako? O sa halip, gusto mo bang makita ako? Bukas at sa susunod pa. Bakit mo? Laging gusto akong paiyakin. Pasensya na. Kung gayon, may tuturo mo ba kung paano ka pasayahin? Hindi ba iyon? Ikaw lang, ginagaya ang perpektong kasintahan. Mula sa tala-arawan ko ulit. Gusto kitang tanungin. Ano ang nagugustuhan mo sa akin? Mahusay ka. Napakahusay mo talaga. Sa trabaho man, o isa kang mahusay na tao. Parang iyon, medyo, pagsusuri mula sa boss sa empleyado.
Pero ako, gusto lang kita ganito. Ang paggusto sa'yo ay kasama rin ang aspeto mo bilang empleyado. At bukod pa dyan, ikaw man lang ay nakita ako sa eskwela. Kung ako naman, ang tinitignan ko lang ang pangalan mo at inisip ka na hindi ko pa nakilala. Sa library borrowing card, lagi ang pangalan ko pagkatapos ng sayo. Noong panahong iyon, iniisip, kung gusto mo rin ang mga libro ko, ibig bang sabihin, ang ating kaluluwa ay tugma, ngayon mukhang, hindi ka lang ang isa, na natupad ang pangarap. Ako rin. Gusto lang kita ganito. Gusto mo bang magustuhan? Si Ethan na ito na nakatayo sa harap mo ngayon? Gusto kong sumubo. Kahit sa bahagi ng hinaharap, gusto ko itong lakarin kasama ka. O Diyos ko POOO. Ito ay tunay, isang nag-aalab na pagnanasa. Kayo dalawa ay puno ng passion. Tingnan ang saya ng mga single. Gaano karami na ang iyong nainom mo na? Hindi siya necessarily excited dahil sa atin. Kamakailan si Lola, pumayag na hayaan siya ipagpatuloy ang musical dreams niya, bagaman ang galing niya sa piano ay hindi babalik agad. Mayroon pa ring marami na pagpipilian para sa kanya. Malamang siya ay masayang masaya at nalilito sa dami ng pagpipilian. Hindi ako. Ako lang. Huwag na. Saka, kung sakaling maglakas loob kang, pasalungitin siya sa hinaharap. Ginagaranti ako. Itutulak kita palayo mula sa kanya. Kayo dalawa. Magpapakasal na ba kayo? Agad? Hindi. Pagkatapos niyan ay maghihiwalay. Ano? Nagkahiwalay lang tayo pansamantala. Para itayo ang kani-kanyang karera kapag ang mga sangay na opisina ay naitatag sa lungsod. Doon tayo magsasama sa pangmatagalan. Imbes na isa'y magkompromiso, mas pipiliin ko na pareho tayong umunlad na maging pinakamahusay tayo. Talagang tutok ka sa career. Basta, sana bawat araw sa hinaharap ay makabuluhan at masaya. Tagay. Tagay. Ang kalmado ng anak natin. Hindi siya nagigising sa ingay. Nakuha niya sa kanyang ama. Gayunpaman, umaasa pa rin na makuha ng bata sa akin. Hindi siya pwede maging tulad niya, na tahimik at mahiyain. Pag-usapan natin kayong dalawa. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi mong uunahin ang karera, at saka magsimula ng pamilya. Ngayon, kayong dalawa ay matagumpay sa career. Nasa iisang lugar na ang mga branch ninyo. Ano na sunod? Well, hindi ko pa siya kung ano ang iniisip niya. Sobrang kinakabahan siya. Kinakabahan din ako. Ethan, alam mo naman, natumugtog ako ng drum sa banda. Ngayon, bakit ngayon pa? Anong masama sa ngayon? Ngayon, may sorpresang nagaganap. Sorpresa. Sorpresa. Tara na. Siguro, medyo sablay pa ako sa salita. Hindi masabi ang pag-ibig ko. Pero matagal ko ng pangarap. Ito. Clara Davis, pakakasalan mo ba ako? Mukhang magkaugnay ang mga pangarap natin. Clara! Clara, mahal kita! Mahal kita! CJ, simula ngayon ang mga katagang iyan, sasabihin ko.